Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Tinotoo nga niya ang sinabi sa akin. Hindi na niya ako ginugulo. Medyo nasaktan ako ng konti na kailangan ko pang sabihin ang katotohanan para lang tumigil siya. Masakit kasi iyon sa ego ng ibang lalaki na may anak na ang babaeng nagugustuhan nila. Wala silang magawa kundi ang mag-move on at maghanap ng walang sabit. Ilang araw na ang nakalipas at bumalik na ako sa trabaho. Napapansin ko na rin ang madalas na pagpunta ni Mr. Wang sa restaurant niya. Minsan ay tumutulong pa siya talaga na kinagulat naming lahat. Ano kaya ang mayroon at bakit kay sigla ni Mr. Wang? Tanong ni Jenny sabay baling sa akin. May alam ka ba, Trisha? Agad akong umiling. Wala. Napailing siya. Gumaan ang trabaho natin dahil nandito siya. Baka may balak tayong isisante, no? Medyo takot niyang sabi. Huminga ako ng malalim. Hindi naman siguro. Hindi naman lugi ang negosyo ni Sir. Baka lang wala siyang magawa kaya dito siya nagtungo. Siguro nga no, pero ang weird. Hindi ko lang siya sinagot at inayos ko na lang ang uniforme ko. Nang papauwi na ako ay nakita ko si Mr. Wang. Agad siyang lumapit sa akin na nakita niya ako na nakatingin sa kanya. Uuwi ka na? Tumango ako. Opo sir. Sagot ko at bahagyang yumuko. I told you. You can call me Wang if wala tayo sa trabaho. He chuckled. Wang? Nasiyahan ang kanya mukha. That's right. By the way, you want me to take you home? Sakay ka lang sa kotse ko. Agad akong umiling at biglang nailang. Hindi na po sir. I mean, Wang, kaya ko na po mag-isa. Nilitan niya ako ng kanyang mata. Are you sure? Tumango ako. Yes po. I already done this every day. Then, mas lumapit siya sa akin at umawang ang labi ko. Can I call you Trisha? Nalaglag ang panga ko at hindi na makapagsalita. Can I? Napakurap-kurap ako. Po? He smiled at me. I like you Trisha. Umawang ang labi ko. And I don't care if you have a daughter. I can be her father. Seryoso niyang sambit. Mas lalong namilog ang aking mga mata. Sir, hindi ko magawang magsalita. Gulat na gulat ako at hindi ko alam kung haharapin ko ba siya kinabukasan o hindi na. Hindi ko inaasahan to. Trisha, Mr. Wang. Pareho kaming natigilan nang may tumawag sa kanya. Kagad ako nagpaalam sa kanya at saka nagmamadaling tumalikod. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa aking pangalan ngunit hindi ko na siya nilingon at masyado ako nabigla. Gusto ko ni Sir? Paano naman niya magugustuhan ang isang katulad ko? Tingin niya ba ay kakagat ako dahil sinabi niya na pwede siyang maging ama ng anak ko? Kinagat ko ang pangibabang labi ko at dali-dali nang nilisan ang lugar. Hindi ako pumasok ng ilang araw. Nagpaalam naman ako dahil valid naman. Piyesta na bukas at kailangan ni Nanay Flora ng katulong sa bahay. At saka isa pa, darating ang best friend ko na si Michelle. Nangako ako sa kanya na ipapasyal ko siya. Hindi pwedeng baliwaliin ko lang iyon dahil miss ko na rin ang kaibigan ko. Mommy, the guy who gave me chocolate. Umawang ang labi ko at agad binalingan ang anak ko. Naghihiwa ako ngayon ng sibuyas nang sinabi niya iyon sa akin. Umawang ang labi ko at napakurap-kurap. Bakit? I don't like him. Humalagkip-kip ang anak ko. Napalunok ako. Bakit? I think he doesn't like me. I just pretended to be jolly. He never really gave the chocolates, sincerely mommy. Napanguso ako. He is a good guy.
I think he's not. I heard him say to a lady that he doesn't like kids. Umawang ang labi ko. Bakit sinasabi mo yan sa akin, anak? You said last time that he's your boss. Di ba, mommy? And I think he likes you. But I don't like him. Sumimangot siya. Natawa naman ako. Hindi naman kita ipagpapalit, anak. Kahit kanino pa iyan, anak. Huwag kang mag-alala. Nagpatuloy na ako sa aking paghiwa at nakarinig pa ako ng ingay mula sa labas. Mukhang nagsikan si Nanay Flora at ang aming kapitbahay. Mabuti na rin talaga na umabsent ako dahil nakalusot na ako na harapin muli si Mr. Wang. Hindi ko alam kung paano siya tatanggihan. Boss ko kasi siya at maaaring mawalan ako ng trabaho. Pagkatapos kong maghiwa, ay inutusan ako ni Nanay Flora na magtungo sa public market. Gagawa raw siya ng lumpia at hindi raw yun nasali sa kanyang listahan. Ayos lang naman ako na lumakad dahil kailangan ko rin ng exercise at masaya kapag lumalabas at namimili. Alin, miss? Tanong ng lalaki. Medium o large? Bigla akong napaisip. Wala sa lista ni Nanay Flora kung anong size ng lumpia wrapper ang gusto niya. Kaya dalawang uri na lang ang binili ko, medium at large. Bumili rin ako ng giniling na baboy at iba pang sangkap sa paggawa ng lumpia. Habang naghihintay ako ng masasakyan, ay nahagip ng tingin ko ang isang lalaki at babae na nag-uusap sa labas. Masaya sila nag-uusap. Umawang ang labi ko at biglang kumirot ang puso ko nang nakita ko na si Mateo ito. Sa hindi malamang dahilan, nangilid ang luha ko sa aking mga mata. Matapos ang gabing iyon ay hindi na ulit siya nagparamdam. Hindi na ulit siya nagpakita sa akin gaya ng gusto ko. Inaasahan ko na ibang babae naman dahil tinanggihan ko na siya. Pero bakit ganito kasakit? Bakit ako nakaramdam ng pagkirot? Hindi ko naman siya gusto. Wala akong gusto sa kanya. Suminghap ako at akmang aalis na sana sa pwesto ko na nakita ko si Mateo na nakatingin sa akin. Kahit malayong malayo siya, ay kitang-kita ko ang pag-igting ng kanyang panga at halos hindi niya kinausap ang babae na todo salita sa tabi niya. Kinagat ko ang pangibabang labi ko at saka tumalikod sa kanila. Kung makikita ko siya, dapat ako nang umiwas. Pinunasan ko ang luha sa aking mata bago ako pumara ng tricycle at saka sumakay na. Tulala ako habang nakatitig sa niluluto ko. Ngayon na ang piyesta at maraming mga kapitbahay ang nagsilapitan upang magboluntaryo sa pagluluto. Walang lechon, ngunit maraming handa si Nanay Flora at kaunti lang ang ambag ko. Pero ayos lang iyon. Magsisimba rin kami mamaya pagkatapos ng kainan. Mommy! Tita is here po! Excited na sambit ni Elizabeth. Natauhan ako at nang bumaling ay nakita ko ang malaking ngiti ni Michelle. OMG! Tili niya at dali-dali siyang lumapit sa akin sabay yakap. I miss you so much, best friend. Yumakap ako pabalik sa kanya at ninitian ko siya. Pansin ko na may dala siyang mga paper bags at nagbago pa siya ng kulay ng kanyang buhok. Hi baby! Hinalikan ni Michelle si Elizabeth sa pisngi bago magmano kay Nanay Flora. Hello po! Kaawahan ka ng Diyos, iha! Humalakak si Nanay Pe sabay baling sa akin. Ako na muna riyan. Asikusuhin mo muna ang kaibigan mong bagong dating. Nanay Flora! Sige na! Okay lang. Tumango ako at saka binalingan ang kaibigan ko na mukhang sobrang dami ang ikikwento sa akin. Hinila ko siya patungo sa kwarto namin ng anak ko. Tita! Ang dami po! Halos lahat ng laman ng paper bag na dala ni Michelle ay para kay Elizabeth. Pinagmasdan ng kaibigan ko ang buong kwarto. Pangalawang pagkakataon na nakapunta si Michelle dito. Ang una ay nung first birthday ng anak ko. Ang ganda ng buhay mo rito, Trisha. Aniya sabay upo sa kama ng anak ko. Ramdam na ramdam ko ang saya sa iyo. Bumuntong hininga ako at saka tiningnan siya. Ikaw, kumusta ka na?
Tinampal niya ang balikat ko. Ito, may jowa. Napangiwi ako. Di ikaw na. Sana all na lang. Ikaw Trisha, may jowa ka na ba? Umiling ako. Wala akong panahon para dyan. At saka, may anak na ako Michelle. Umirap siya. Ano naman ngayon kung may anak ka na? Ang ganda mo kaya Trisha. Bata ka pa. At sigurado ako na maraming luluhod sa kagandahan mo. Buruha ka? Kinagat ko ang labi ko. Maraming dumalo sandaan. May mga kaidaran ko pa na minsan ko nang naririnig na binabackstab ako. Hindi ko na lang sila pinapatulan dahil na rin wala akong panahon at walang kabuluhan ang kanilang mga binibintang sa akin. Nanay Flora, sabi ni Christina sabay kagat sa lumpia. Ang sarap niyo pong magluto. Mukhang dumami ang pera niyo ngayon. May boyfriend bang mayaman si Trisha? Sabay baling niya sa akin. Akmang magsasalita na sana ako nang sumapo ang kaibigan ko. Hey! Don't talk to her like that. Mataray na sambit ni Michelle kay Christina na ngayon ay natigilan. My friend can buy your freaking house if you wanted to. Umawang ang labi ko at kaagad hinawakan ang braso ni Michelle upang pigilan siya. Nakita ko naman ang pag-irap ni Christina at saka umalis na. Huminga ko ng malalim at saka binilingan si Michelle na ngayon ay salubong ng kilay. Hayaan mo na. Mahinahan kong sabi at binigyan siya ng paper plate. Sanay na ako sa ganyan. Napamewang si Michelle. Ang Trisha na kilala ko ay hindi nagpapaapi. Ano nangyari? Natawa ako at saka nilagyan na lang siya ng lumpia sa kanyang pigan. Kumain ka na lang. Ngumuso siya at saka sumunod na lang sa aking sa pagkuha. Naririnig ko pa ang mga kwentuhan ng mga tatanda at si Elizabeth na makulit ay nakikipagkwentuhan sa mga batang bisita. Kinagat ko ang pangibabang labi ko at naglagay na ng kanin sa aking pinggan. Matapos ang kainan ay nagrenta pa si Nanay Flora ng karaoke, kaya mas lalong dumami ang mga tao sa bahay. Napangiti ako habang kinukuhanan ko ng picture si Nanay Flora. Ang saya palang piyesta rito. Ibang-iba sa San Isidro. Ani ni Michelle habang may lumpia sa kanyang kamay at ngumunguya pa. Sana araw-araw piyesta. Nagangat ako ng isang kilay. Kung kumanta ka kaya? Mahilig kang kumanta sa banyo Michelle. Talent mo yun. Humalakak ako. Namula naman ang mukha ng kaibigan ko saka siniko ko. Hidden talent ko yun Trisha. Huwag mo kong ipahiya. Natawa ko. Alam ko. Kumakanta ka kasi sa banyo ng kwarto ko. May record pa nga ako nun eh. Namilog ang mata niya. Seryoso ka ba? Natatawang tumango ako. OMG. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Nakakahiya yun. Mahina kong hinila ang buhok niya. Anong nakakahiya dun? Ang ganda kaya ng boses mo. Tinanggal niya ang kamay sa mukha niya at saka ngumiwi. Gaganda talaga ang boses natin kapag nasa banyo. Alam ko. Binaba ko ang phone ko at saka binigyan ang bata na nanghingito ng soft drinks. Ipasyal mo ko ha. Sa beach lang. Alam mo naman na may work ako. Bigla ako nalungkot. Kung hindi siguro ako nabuntis, siguro sumasalin ako sa mga pageants. Maraming umaasa sa akin na sumali pero nawala na iyon at hindi na pwede. Oh, bakit ka malungkot? Nag-aalala lang tanong niya. Kumirot ang puso ko. Napalunok ako. Mabuti pa ikaw. Natupad mo na mga pangarap mo. Ano naman? May Elizabeth ka naman Trisha. Makahulugang sabi ni Michelle sa akin. Alam ko. Tumingala ako sa kalangitan. Hapon na ngayon. Alam ko naman iyon. At hindi ako nagsisisi na ilabas ko siya sa mundong ito. Ayun naman pala Inakbayan ako ni Michelle. Huwag ka nang malungkot okay? Nakaka-stress kaya ang maging flight attendant? Bakit naman stress? Pangarap mo yun. Alam ko,
Bumugas siya ng hangin, pero hindi ako satisfied. May gusto pa akong abutin. Pareho na kami nakatitig sa kalangitan. Natigil lang ang pagtingala namin nang tinawag kami Nanay Flora gamit ang microphone na hawak niya. Natawa na lang kami ni Michelle at napailing na lamang. Nang gumabi ay rinig na rinig ko ang tunog ng music. Sa covered court yata iyon, since malapit lang sa bahay ay talagang dinig na dinig ko. Silip tayo roon. Pangulit ni Michelle sa akin. Hindi naman siguro gagalit si Nanay Flora sa gabi, kaya ibilin mo na lang si Elizabeth sa kanya. Hindi ako mahilig sa disco, Michelle. Kinurot ni Michelle ang tagiliran ko. Clown ka? Mahilig ka kaya sa bar noon? Iba na ngayon, friend. Sige na. Pangulit niya sa akin. Minsan na nga lang tayo magbanding eh. Aalis na ako bukas ng hapon. Nangungonsensya pa yata ang babaeng ito. Niyugyug niya ang kamay ko. Sige na, Trisha. Bumuntong hininga ako. Sige na nga. Pero saglit lang ah. Oo, ano ka ba? Kumindat siya sa akin. Make overtime. She giggled. Umawang ang labi ko. Akala ko ba saglit lang? Sisilip lang tayo, di ba? Sayo tayo ng konti, Trisha. Umiling ako at halos lumayo sa kanya. Pareho kami na nasa sala ngayon. Hindi. Ayoko. Ang KG mo talaga? Tatanda ka talagang dalaga niyan. Humalokip-kip ako. Ano naman kung ganon? May Elizabeth na ako. Umirap siya. Magkaka-boyfriend na si Elizabeth soon at kukunin na magiging asawa niya. Ikaw na lang ang mag-isa. Sinamaan ko siya ng tingin. Hindi ka talaga titigil no hanggat hindi ako pumapayag. She pinched my cheek. Hindi mo ko matiis, Trisha. Padabog akong tumayo at saka iniwan siya sa sala. Narinig ko ang mahina niyang halakhak bago siya sumunod sa akin. Mommy, tita, where are you two going? Humihikab na tanong ni Elizabeth sa aming dalawa. Baby, isasama ko muna saglit ang mami mo, okay? Hinaplos ni Michelle ang buhok ng anak ko. Ibabalik ko ng buo ang mami mo. Sinamaan ko muli ng tingin si Michelle at saka binilingan ko ang aking anak. Anak, hinaplos ko ang pisngi niya. Babalik din ako ha. Tumango ang anak ko sabay ngiti sa akin. Okay po mami, enjoy po kayo. Yumuko ako para mayakap niya ako sa kanyang liig. Hinalikan ko ang kanyang pisngi bago ako nagpaalam kay Nanay Flora. Bumungis naman sa excited si Michelle. Gusto ko ma-experience ang disco. Gigil na gigil niyang sabi. Napailing na lang ako at nagpahila sa kanya. OMG, crowded place. Baka may gwapo rito. Kinikilig na sambit ni Michelle sa akin. Naalala ko tuloy si Jenny sa kanya. Pareho silang mahilig sa gwapo. See? Walang maganda sa disco, Michelle. Umuwi na lang tayo. Hindi niya ako pinakinggan at hinila niya ako patungo sa gitna. Nakakasilaw ang mga lights at muntik pa akong mabangga ng isang lalaki. Wala na ako masyadong nakikita dahil sa nakakasilaw nga at ang tanging guide ko lang ay ang napaka-hyper kong kaibigan. Hi miss. Hello. Bati ni Michelle pabalik at saka kami huminto sa gitna. Sayaw tayo, Trisha. Naibagsak ko ang aking balikat. Sa paglinga-linga ko ay isang paris ng mata ang nakita ko. Napasingap ako at namilog ang mata ko. Anong ginagawa niya dito? Trisha! Sigaw ni Michelle sabay tapik sa mukha ko. Nang banilingan ko siya ay nakangiti siya sa akin. Okay ka lang ba? Napalunok ako at binilingan ang pwesto kung saan nakita ko si Mateo. Lumunok ako at saka tiningnan ang kaibigan ko na naghihintay na sagot ko. Naiihi ako, Michelle. Sabi ko at pilit na ngumiti sa kanya. Pumunta muna ako sa CR. Binitawan niya ako. Okay. Inangat niya
ang kanyang phone. "Call me, hanap lang ako ng table." Tumango ako at saka naghanap ng daan upang makalayo sa mga tao rito. Pinagpapawisan ako habang naalala ko ang dilim na titig ni Mateo sa akin kanina. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at nagmamadaling tumakbo sa banyo. Pero hindi pa man ako nakatungo roon ay isang kamay ang pumigil sa akin. Napasingap ako sa sandaling may humawak sa aking kamay. Para akong naubusan ng hinga nang naaamoy ko ang pamilyar na pabango. "Nakita mo na ako." Naramdaman ko na siya ang nasa likod ko. Napapikit ako nang naramdaman ko ang kanyang kamay sa expose ko na tiyan. Naka-crop top kasi ako na pink at high-waist skirt. Akala ko ba ay titigilan mo na ako? Naramdaman ko ang kanyang hininga sa tenga ko. Hiningang nang aakit. Wala akong sinabi na tigilan na kita. Bulong niya sa akin. Kumalabog ang puso ko at bigla akong nanghina. Pilit kong kumawala sa kanya, ngunit hinawakan niya ang bewang ko at pilit na ipinirmi. "Alam mo na may anak ako, di ba?" Nanginig ang boses ko. "Kaya wala ka nang dapat ilapit pa sa akin dahil wala ka rin naman makukuha." "Alam ko," sagot niya. "At least reject that Chinese guy too." He chuckled. "Ano?" "Pinagmamayabang ng boss mo, naliligawan ka niya." Mariin niyang bulong sa akin. "I don't like it, Trisha." Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko at hindi ko magawang magsalita. "I don't care if you have a kid," sabi niya sa seryosong tono. "I may not be a good guy but I love kids." Napasingap ako at marahas na lumayo sa kanya. Tinulak ko rin siya at napatras. Mabubungay na ang kanyang mata sa akin. Hindi ko alam pero mas lalo niyang pinapabilis ang tibok ng puso ko. Umatras palalo ako. "Sabi mo titigilan mo na ako." "Hindi kita titigilan. I will court you." "Ayoko." "Let me prove myself to you, okay?" Umigting ang kanyang panga. "You know, I like you. And I'm willing to be your slave." Wala akong pakialam kung may anak ka na. Hindi nagbabago ang paningin ko sa iyo. Sarkastiko akong tumawa at halos maluha sa aking nararamdaman. Nang sinabi ko yun sa iyo ay natulala ka, hindi ba? Sumikip ang dibdib ko. Sanay na ako na iba ang tingin sa akin dahil lang nabuntis ako ng maaga. "Don't you dare make fun of me. I am living in peace." Humakbang siya at takmang hahawakan ako. "Trisha, please." "Ano ba?" Singhal ko sa kanya. Alam ko naman na hindi ka seryoso sa akin. "Can you just leave me alone?" Kinagat niya ang ibabang labi niya. "How can you make sure na hindi ako seryoso sa iyo? Hindi ka nagpakita sa akin ng ilang araw at nakita ko pa na may kasama kang ibang babae." Nakita ko ang saya at mangha sa kanyang mga mata nang narinig niya ang huling pangusap na sinabi ko. Nakagat ko ang pangibabang labi ko at biglang natahimik. "You're jealous now? You push me out." "Kaya nga, hindi ba?" Singhal ko at halos sabunutan ko ang buho ko. "Tinulak na kita, kaya huwag ka na magpakita sa akin." Tumalikod na ako at naglakad na. Kinuha ko ang phone ko at itetext ko na si Michelle. Hindi pa nga ako nakatipa ay bigla na lamang akong pumaere nang humawak sa may tuhod ko at binuhat ako na parang sako. "Bitawan mo ako!" Sigaw ko sa kanya. "Mag-uusap tayo ng masinsinan," sabi niya sa akin. Pinagtitinginan na kami ng ibang mga nasa disco at halos takpan ko na ang mukha ko dahil sa sobrang kahihiyan. Naramdaman ko pa ang paghilin niya sa skirt ko at diretso ang lakad palabas sa disco. Napapikit na lamang ako at halos sabunutan ko ang lalaking ito. Wala na akong magawa nang pwersa niya akong pinaupo sa front seat ng kotse. Pagkatapos ay kinulong niya ako sa kanyang mga braso. Yumuko siya at pinagmasdan ang galit kong itsura.
Ngayon ko lang siya ulit nakita ng malapitan at hindi ko may pagkakaila na gwapo siya. Lalo na sa suot niya ngayon. I just want a nice chat with you. Bulong niya at halos sobrang lapit na namin sa isa't isa. I am not going to do bad, alright? Just talk, he assured me. Hindi ako nagsalita at pilit ko na lang mag-iwas ng tingin sa kaniya. Nakita niya at nakita ko rin na umangat ang skirt ko kaya mas lumantad ang mga hita ko. Pumula ang pisngi ko at narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Siya na mismo nagbaba sa suot ko bago niya sinarado ang pintuan ng kotse. Kinagat ko na lamang ang pangibabang labi ko at huminga ng malalim. Hindi ko alam kung ano ang pag-uusapan namin. Saglit lang naman, hindi ba? Naroon pa sa loob ang kaibigan ko at hindi ko alam kung ano ang ginagawa niya. Ang sabi ko ay babalik ako agad pero kinidnap ako ng lalaking ito. Nang narinig ko na sumara ang pinto niya ay saka ko na lang siya nilingon. Pansin ko na gumulo ang buhok niya, lalo na ang bangs niya. Inayos niya ito bago siya tumingin sa akin. Ano ba ang pag-uusapan natin? Iritado kong tanong sa kanya. Sinabi ko na lubayan mo ako, di ba? He bit his lower lip and he looked away. Hindi ko kaya. Umirap ako at umayos ng upo. Anong hindi mo kaya? Wala pang isang buwan mo ako nakikilala. Siguro naman ay madali ka lang makahanap ng iba. I saw you with a girl last time, I bitterly said. Huminga siya ng malalim. She's just a friend. I am with my family. Umirap ako. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Ang kailangan ko ay bakit ka narito. Sinabi ko na sa iyo na lubayan mo na ako. Nagsasabi ako ng totoo. May anak na akong tao, Mateo. So what? Balik niyang tanong sa akin. Ang kanyang bagang ay nagtatagis na. So, what if you already have a daughter? You think it will stop me? Kumulo lalo ang dugo ko. Tulala ka nang sinabi ko yan sa iyo. Umirap ako. Huwag mo akong plastikan. Hindi kita gusto. I like you. Pagputol niya sa akin. And that's the only matter. Hindi ko kailangan na gustuin mo ko pabalik. I will work for that. Nagtaas ako ng kilay at biglang kinabahan. So, ano ba ang point mo, ha? That you will date me and be the father of my daughter? Tumaas ang boses ko. Hindi ko kailangan ng ama para sa anak ko. Pumungay ang kanyang mata. Why? Umiwas ako ng tingin. Sapat na ako para sa anak ko. And I don't date men. Sakit lang sila sa ulo sa akin. Nakita ko sa gilid ng mata ko ang pagtango niya at ang pag-igting ng kanyang panga. Siguro naman ay tapos na ang pag-uusap natin. Malamig kong sabi at humawak sa hawakan. Pwede na ba akong umalis, Mateo? I just want to confirm something. Inis ko siyang binalingan. Ano naman ba? Namilog ang mata ko nang unti-unti siyang lumapit at ang kanyang kamay ay mabilis na pumisisyon sa bato ko. Bago pa man ako makapagprotesta ay hinapit niya ang bato ko at siniil niya ako ng madamdaming halik. Hindi gaya ng dati. Naistatwa ako sa aking kinaupuan at natulala lamang. Nakita ko siyang pumikit at mas lalong pinalalim ang halik. Akmang itutulak ko na sana siya nang bigla niyang hinawakan ang palapulsuhan ko at pinirmi niya sa hita ko ang mga kamay ko. Nang humuwalay siya ng halik, ay dinilaan niya ang kanyang labi at saka mapungay akong tiningnan. Ngumiti siya at inilagay niya ang takas ng buhok ko sa likod ng tenga ko. Natulala pa rin ako at hindi makagalaw. Rinig na rinig ko ang mabilis na pagtibok ng puso ko. Umawang ang labi ko kalaunan at napakurap-kurap. Reject that man. Bulong niya sabay haplos sa labi ko. Naroon na ang kanyang tingin. He only wants you, but not your baby.
Halos maubusan ako ng hininga nang hinalakan niya ako muli bago niya ako binitawan at saka pinalabas. Tulala ako na bumalik sa loob ng cover court. Si Michelle pa nga ang nakahanap sa akin. "Hoy Trisha, saan ka ba galing?" Aniya at tinapik ang pisngi ko. "Ano nangyari sa'yo?" Napalunok ako at halos maiyak na. Hindi na normal ang puso ko. Kailangan ko na yata siyang lalong iwasan. Hindi siya makabubuti sa akin. "Hoy!" Napatulon ako sa gulat nang niyugyug ako ni Michelle. "Okay ka lang ba?" Napakurap-kurap akong muli bago ako tumango. "Okay lang, Michelle." Bumuntong hininga siya at nagdududa niyang tiningnan ako. "Nagbago ka na talaga, no? You used to enjoy the party, Trisha. But I guess I have to adjust with the change." "Sorry, Michelle." Ngumiti siya sa akin at tinakbayan ako. "It's alright. Pasensya na din sa paggilit. Uwi na tayo. Alam ko mas gusto mo pa ang makasamang anak mo." Wala sa sariling tumango ako. Wala akong ibang iniisip ng gabing iyon kundi ang interaksyon naming dalawa ni Mateo. Ayaw niya pa rin akong tigilan kahit na may anak ako. Kagat-kagat ko ang labi ko at halos palit-palit na ako ng posisyon sa aking hinihigaan at hindi ako makatulog. Nang dahil sa halik na iyon ay mas lalo niya akong ginugulo ang isipan ko. Napasingap ako nang tumunog ang phone ko at nakita ko rumestro ang pangalan ni Mateo. "Good night. See you when I see you." Natulala ako sa mensaheng kanyang pinadala. Nilagay ko ang kamay ko sa tapat ng dibdib ko at napapikit. May gusto na ba ako sa kanya? Kinabukasan ay nagtungo kami ni Michelle at Elizabeth sa Kamantigi Beach. Si Michelle ay nakatupis habang ako ay nakaswimsuit. "Picture naman tayo, Trisha," sambit ni Michelle. "Sige na." Umirap ako. "Wag na. Baka i-post mo pa." She giggled. "Hindi ah. Keep ko lang." Mumuso ako. Binalingan ko ang anak ko at saka sininyasan na lumapit sa akin. "Halika anak. Picture with tita." "Halika Elizabeth," sabi ni Michelle. Binitawan ni Elizabeth ang kanyang laruan at agad na tumakbo papalapit sa amin. Agad kong kinarga ang anak ko at humarap kami sa camera ni Michelle na naka-selfie mode. "Ang ganda-ganda ng mag-ina." Humalakak si Michelle. "Huwag kayong mag-alala. Ikikip ko lang ito." Napangiti na lang ako at hinalikan ang anak ko sa kanyang pisngi. Ilang oras lang inintay namin sa beach dahil kailangan ng bumiyahe ni Michelle. Binigyan ko rin siya ng souvenir. "Bye po tita." Kumaway si Elizabeth. "I miss you agad." "Bye darling." Tumingin si Michelle sa akin. "Take care always, Trisha." Tatawag ako kapag nakarating na ako. Tumango ako. "Okay friend, mag-iingat ka ha." Nang nakalis na si Michelle ay bumalik na sa normal ang buhay ko. Ilang days akong hindi pumapasok sa trabaho at may notice na si Jenny sa akin. Bigla akong na-guilty. Hindi ko kayang harapin si Mr. Wang dahil nahihiya ako. "Aling Flora, may alam po ba kayong trabaho dito?" Tanong ko sa kanya. Kumunot ang noo ni Nanay Flora at natigilan sa pagtatahi. "Bakit Trisha? Aalis ka na sa trabaho mo?" Kinagat ko ang pangibabang labi ko. "Gusto ko po sana ng ibang trabaho." Gumuso siya at itinigil ang pagtatahi. "Wala akong alam iha. Pero magtatanong ako. Baka meron. May mga kumpanya naman dito. Try mo rin magtanong-tanong sa mga guard ng kumpanya." Tumango ako at saka napamuntong hininga. Kailangan ko muna sigurong pumasok saka magre-resign ako. Hindi na muli nagparamdam si Mateo sa akin. Hindi ko na dapat poproblemahin iyon pero hindi ko kailangan na naisip ko hanggang sa pagbalik ko sa aking trabaho. Kinagat ko ang pangibabang labi ko at mas lalong nawalan ng gana nang nakita ko na hindi na siya kumakain sa restaurant na ito.
Okay ka lang, Trisha? Tanong ni Jenny sa akin. Simula nang bumalik ka, ay kakaiba ka na. May nangyari ba? Umiling ako at saka nagpunas na sa mga lamesa. Okay lang ako, Jenny. Bumuntong hininga siya. Alam mo ba, Trisha? Si Mr. Wang ay araw-araw nandirito. Nagbabaka sakali siya na papasok ka. Siguro ganun nga. Aniya sa akin. Mukhang may tama na rin yata sa'yo si Mr. Wang. Ang haba naman ng hair mo, girl. Iyon na naman ang problema ko. Kapag nakakarap ko na ulit si Mr. Wang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Pasikreto ako na naghahanap ng ibang trabaho. Kung tatanggihan ko siya, hindi ko na alam kung ano mukhang iharap ko sa kanyang pagkatapos. Mas mabuti na may ibang option ako kung sakali mangyari iyon. Ang swerte mo. Dagdag pa niya ulit. Hindi na ako nagsalita at wala akong gana. Nang dumating si Mr. Wang ay hindi ko na siya matingnan. Nang binati ko ito ay nanatili ako nakayuko. Hindi mapawi-pawi ang kaba sa aking puso. You're back, Trisha. Aniya at ngumiti siya sa akin. Pilit akong ngumiti pabalik sa kanya bago nag-iwas ng tingin. Opo, sir. I hope you will work every day. I will be here every day. I am helping. Medyo mayabang niya na pagkasabi. Tumango ako at hindi na nagsalita. Mabuti naman at hindi niya ako tinanong. Ang tanging nasa isip ko lang ngayon ay ang matapos ang araw na ito at makauwi na sa bahay. Todo silip din ako sa phone ko nang napansin din ni Jenny. Uy, kanina ka pang tingin sa phone mo ah. Tinasan niya ako ng kilay bago siya malisyosong umisi sa akin. May hinihintay ka ba na text? Napakurap-kurap ako at saka ko binaba ang phone ko. Wala. Tinignan ko lang ang oras. Umasim ang mukha niya. Sus, may oras naman tayo. Malaki pa nga. Wall clock oh. Kinagat ko ang pangibabang labi ko at medyo hindi nagustuhan ang kanyang sinabi. Minsan ay hindi niya iniisip ang kanyang sinabi. Gusto ko siyang pagsabihan pero hinayaan ko na lang. Madali pa namang magtampo si Jenny. Ayaw kong masira ang pagkakaibigan namin. Na mag-lunchtime na kami ay nilapitan ako ni Sir. Nagulat ako sa kanyang biglang paglapit na lalo ngayon ay malisyosa namang nakatingin sa amin si Jenny. Parang nangaasar pa yata. Napalunok ako at hinarap si Sir. Ano po ang kailangan niyo, sir? Ngumiti siya sa akin. It's lunchtime. Pwede ba kitang mayayang kumain sa labas? Kinagat ko ang pangibabang labi ko at saka nag-iwas ng tingin. Sir, kasi... Nagulat ako nang bigla niyang hinawakan ng kamay ko. Binitawan niya naman agad na makita ko na nagulat sa ginawa niya. I'm sorry. He smiled at me. But please, pagbigyan mo ako. Kahit ngayon lang, Trisha. Pero, it's all on me. Wala kang poproblemahin. Pangungumbinsi niya. Humugot ako ng malalim na hininga. Hindi kasi ganun. Talagang ayaw ko talaga. Pero nahihiya ko dahil boss ko siya. Kinagat ko ang labi ko bago ko napagpasyang pumayag. Masyado itong nakakailang dahil boss ko siya at waitress ako sa restaurant niya. Kailangan ko muna itong tiisin. Hindi ko siya pinapaasa o anuman. Gusto ko lang linawin sa kanya ang lahat-lahat. Sana ay may oras ako kapag nasa restaurant na kami. You're so beautiful, Trisha. Sabi ni Sir nang nasa kotse na kami. Hindi ko akalain na may anak ka na. Medyo na-opened ako sa kanyang sinabi. Kaya sinaklan ko pa rin siya ng isang ngiti. Nang pinaandar niya ang kotse, ay hindi na lamang ako nagsalita at saka tumingin na lamang sa may bintana. Naibaba ko rin kalaunan ang mga mata ko sa aking telepono. Bakit kaya wala man lang siyang paramdam? Pero bakit ba ako maasa? Sumikip ang dibdib ko. Ilang araw siyang hindi nagpakita. Malay ko bang seryoso talaga siya sa akin? Hinayaan ko pa na halikan niya ako. Hinayaan ko siya
na gawin niya lahat ang gusto niya sa akin. Hindi ko pa rin mawari hanggang ngayon na may gusto nga ako sa kanya. Naguguluhan ako. Hindi kasi ako madaling magkagusto sa isang lalaki. Sa lahat ng lalaking itinaboy ko, ay siya lang ang malakas ang loob at makapal ang mukha. At ngayong mukhang hindi niya ako masyadong ginulo matapos ang gabing iyon, ako naman ito ngayong hanap ng hanap sa presensya niya. Pero kapag nasarap ko naman ay naiirita ako. Ano ba naman ito, Trisha? Nababaliw na ba ako? Bakit hindi mo wala sa isip ko si Mateo?